Ano kaya magandang suotin? Ito na lang. Arats! Kilala ang Guimaras sa mangga nila, pero hindi muna yun ang susubukan natin. Simulan muna natin sa paglibot sa mga pamilyar na lugar sa islang ito. Kaya ano pa iniintay natin? Arats! Nag-grab na rin kami dahil sa discount voucher. At kung mas marami kayo, mas makakatipid sa hatian. Bali City Mall Parola pala ang ipipin para makapunta dun sa port papuntang Guimaras. Dito na kami ngayon sa ferry. Papuntang Guimaras. Papuntang Jordan sa Guimaras. Ay, Guimaras na. Guimaras. Bali ang itinerary namin ngayong araw ay mag-day tour na muna. Dito na rin namin in-avail yung day tour sa Hordan Port. Tapos ang huli ay magpapa-drop off kami sa accommodation namin dito sa Guimaras. All 10 recommended destination po, included po yan sa tricycle po na day tour. 4 to 6 hours yung travel time ang lahat. Bale yan sa entrance fee nito ma'am, out na po yan sa inyo po. Yung presyo ng trike nila ay nasa 400 pero in-avail namin ay yung tour. Kaya 2K yung naging fare nung buong day tour mismo. Iba-iba yung tour na pwede i-avail dito. May cab, van at iba pa. Depende sa dami nyong magtutour. Pero syempre, iba-iba rin yung presyo. Pero kadalasan diniday tour kasi talaga siya. Isang ikot sa mga pamilyar na lugar dito sa Guimaras. Kaya pwedeng-pwede i-custom yung land tour na trip nyo puntahan. Gutom na ako. Nakasimangot na ako. Anong kailangan kong gawin? At dahil mahaba-haba yung biyahe natin, kain na muna tayo dito sa may malapit na kainan. Basta ang hotdog ng Guimaras. Lasa ang Guimaras. Anong lasa ng pancit ng Guimaras? Sarap. Yummy. Bakey. So weird. Gutom na kami. Kumusta ang first na domestic? Ayun, nakakagulat. Oh my God! Wow! Ang pinakaunang pinupuntahan pag nasa Guimaras ka ay itong smallest plaza. Ito rin daw ang smallest plaza dito sa Pinas. Arats, silipin natin to. Yay! Pupunta na kami sa first stop. Let's go! Try natin libutin tong smallest plaza. Yun. Ikot. Ikutin natin. Patapos na tayo. Ayun. Ayun na, tapos na. Tour ko na siya. Itong Navalas Church daw ay ang oldest church dito sa Guimaras. Itinayo ito nung panahon ng Kastila at hanggang ngayon nananatili pa rin itong nakatayo. Parang ads ng pintura. Umaraw man umulan, di sasa... Itong simbahang luma. Sa haba ng tinahak namin na halos isang oras, di mo maiiwasang maghanap ng CR.
Kaya ang pinakatamatak sa akin ay yung CR nila. Di mo aakalain na CR pala siya. Matatagpuan ito sa itaas, yung floor bago yung balcony. Pagkatapos ng isa na namang mahabang biyahe, sobrang presko nitong susunod na pupuntahan natin. Mainit pero sobrang mahangin. Arats! Ano ba? Dito sa shop. Sige nga. Tamang tirik na ng araw. Nakakagutom. Rekta na tayo sa... Itong resto na to, kilala sila sa mango pizza nila. Mango sa pizza? G! I-viral na natin yan. Stay with me. Ako po weird lang. Yung weirder lang kasi. Continent pala yung mango cheese. Tsaka yung Yung kasi taong bumili sa ano. Kunwari, pineapple sa pizza. Ang ganito Yung pizza, in fairness, okay siya para sa amin. Panalo yung cheese niya, bagay na bagay sa mango. At hindi rin na-overpower ng red sauce yung mango. Umagay din yung may ketchup sa pizza mismo. Kasi bakit hindi, di ba? Anyways, rekta na tayo sa... Isa itong lighthouse na ito sa pinakalumang lighthouse sa Pinas. Sa ngayon, ruins na lang ang natitira rito. Pero yung lighthouse na luma, nakatayo pa rin kahit kalawang na bakal na lang. Katabi niya lang halos yung lighthouse na bago. Pero buti hindi nila ginalaw yung luma. Isa na namang pintura level ads ang nasilayan natin. Halos patapos na tayo sa ating land tour. Rekta na tayo sa... Dahil ito na ang last stop namin, dito na kami nag-book ng accommodation sa Alobihod Cove. Sa website nila kami nag-book at so far, okay naman siya. Nag-additional bed na lang kami para na rin siguro mas makatipid. Bale, room tour na muna natin ito. Meron siyang TV na may USB stored movies. Bale, itong saksakan lang ng TV yung nag-iisang outlet namin. Kaya ito na rin yung ginamit namin saksakan ng mga devices namin. Buti na lang nakapagdala kami ng 3-way adapter. Solid to pamalit sa extension if balak nyo magdala ng bulky na extensions. Nagkasya naman si Ken dun sa sahig kung saan pwede ilatag yung extra bed. Parang may space talaga siya for extra bed o person. May free water bottle sa toiletries at isa pa, ang lamig ng aircon. Sadly, walang bidet. Pero sobrang lakas naman ng pressure ng tubig nila. So solid pa rin, di ka mauubusan ng tubig pambuhos. At meron din silang heater. Pagkadating namin, nakatulog din kami agad. Nagising na lang kami nang may staff na kumatok para sabihin na 5:30 PM daw yung cut-off ng order para doon sa dinner ng resto nila. Onti lang ang in-order namin.
At ito na rin siguro yung maganda kung magta-travel kayo as a group. Yung hatian sa pagkain. Bale yung in-order namin na itong isang almost dry na ulam na sweet and sour pork at isang sabaw na ulam na sinigang na baboy. Tapos rice platter. Bali lumalabas, tig 240 lang kami per head. 2 ulam na. Sulit na rin kasi generous yung serving nila para sa huling kain para sa gabing ito. Overall, okay naman siya kahit papano. Pwede na para sa pangmabilisang stay dito sa Alubihod. Meron din pala silang free wifi pero malakas lang ito sa resto area nila. Sa room namin, di na nakakasagap. Pero doon sa may parang porch, nakakasagap pa naman ng signal. Pero mas reliable pa rin talaga kung may data ka. Tamang-tama sa mga niiwang daily sa laro. At dito nagtatapos ang... Siya din daw, delay. Sumusunod sa akin. Wala ka yan. Sorry. Surpassing degree. Nice. Hindi man lang ako inayang matapos mag